Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. May mga problema na minsan nahihirapan kang hanapan ng kasagutan. Mga tanong na puso lang ang makakasagot at mga sagot na puso lang ang nakakaintindi. Pakinggan ang mga kwento at mga storya ng buhay dito sa Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Brigada Love Lines. Dear Brigada Love Lines, tulad ng sinasabi ng karamihan, darating daw tayo sa punto ng buhay natin na makakagawa tayo ng isang malaking pagkakamali. Isang pagkakamali na makakapagpabago sa pagkatao mo at kung paano ka patatatagin ng panahon. Matagal ko pong pinag-isipan ang pagsulat sa inyo. Pero dahil marami sa aking mga kaibigan ang nakapagsabi na ang Brigada Love Lines daw ang aking buhay, nilakasan ko na rin po ang loob ko na sumulat sa inyo. Pakitago na lang po ako sa pangalang Carissa mula Candelaria, Quezon. Bunso po ako sa 2 magkapatid. 6 na taon pa lang ako noon nang mamatay ang nanay namin, kaya si tatay na lamang ang nag-alaga sa amin. Hindi naman kalaunan ay bumukod na si Kuya Aris ng bahay at sumama sa partner niyang lalaki rin. Kaya matagal na kami na lamang ni tatay ang magkasama sa bahay. Hindi naman mahigpit si tatay sa akin. Okay lang na bumarkada. Basta hindi lalagpas ng 7:00 ng gabi ay nasa bahay na ako. Siyempre bawal ang boyfriend at manliligaw dahil wala pa ako sa hustong gulang. Sa kabilang banda naman, naiintindihan ko na ang lahat ng pangaral niya ay para sa akin din. Pero dahil sa edad noon ng kapusukan, hindi ko naiwasan ang mapariwara. Tay, busy po ba kayo? Hindi naman anak, bakit? May kailangan ka ba? Opo, may kailangan lang po akong sabihin sa inyo. Sige anak, ano ba yon? Oh, bakit anak? Anong problema? Huwag po sana kayong magagalit, Tay. Hindi ko po sinasadya. Sorry po. Ano ba kasing nangyari? Kasi po, Tay, buntis po ako. Nung sabi mo? Buntis ka? O paano? Di ba wala ka namang nobyo? Meron po. Si Carlo po yung kaklase ko po. Ano? Anong sabi mo? Bakit mo ngayon mo lang sinabi sa akin na may boyfriend ka na kung kailan ka lang nabuntis ng lalaking yon? Tay, sorry po. Hindi ko po talaga sinasadya, Tay. Nakakahiya ka! Hindi kita pinag-aral sa magandang eskwelahan para makipaglandian lang. Bakit hindi mo muna ginamit yung utak mo bago ka nagpabuntis? Alam ko po nagkamali ako, Tay, pero hindi ko rin po kasi akalain na mabubuntis ako. Hindi ko po talaga sinasadya. Hindi sinasadya, isa kang malaking tanga! Tay, tama na! Sabihin mo, ilang buwan na yung katangahan mo? 2 buwan po. Anak ng 2 buwan mo na akong niloloko? Hindi ka ba nahihiya at naaawa sa akin? Nagsusumikap ako, Carissa, para mapag-aral ka tapos ito lang ang isusukli mo sa akin. Wala kang utang na loob! Tay, sorry po, patawarin niyo po! Hindi kita mapapatawad, Carissa, dahil nakakahiya ka. Wala ka nang utang na loob, malandi ka pa! Tay, patawarin niyo po ako! Umalis ka nga sa harapan ko! Lumayas ka! Layas! Tay, wag po! Wala akong pakialam kung saan ka pupunta. Basta umalis ka sa pamamahay ko ngayon din! Tay, please po, patawarin niyo po ako! Lumayas ka, sabi ko! Layas! Tay! Kahit kailan, hindi ka makakatanggap ng tulong sa akin. Ginawa mo yan, di ba? Ginusto mo yan. Pwes, panindigan mo. Hindi akong sasalan yung pagkakamali mo. Wala akong pakalam kung maghirap ka o kung ano man. Basta lumayas ka na. Hindi ko kailangan ng walang kwentang at malanding anak. Huwag ka na umiyak sa mundong pabago.
bago is Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, bakit ko nga ba nagawa ang bagay na iyon? Bakit ko nga ba nagawang magpabuntis sa edad na 14? Alam ko na po na seryoso si tatay sa sinabi niya na lumayas ako kaya wala na akong nagawa. Agad akong nag-impake ng mga gamit ko at agad kong ipinaalam kay Carlo ang nangyari. Noon niya lang din nalaman na sa kauna-unahang pagkakataon na nabuntis niya ako. Sinundo po ako noon ni Carlos sa lugar na napagkasunduan namin. At agad ay bumuo kami ng isang mabilisang desisyon. Ang sabi niya noon sa akin, handa raw siyang panindigan ako. Kahit alam niyang magagalit din sa kanya ang mga magulang niya. Wala naman akong alam na iba pang pupuntahan dahil kapag lumapit ako kay Kuya Aris, papagalitan lang din ako noon. Kaya kahit mahirap Brigada Love Lines, kahit alam naming madadagdagan ang magagalit sa amin, ay isinama ako ni Carlo sa bahay nila. Yan na nga bang sinasabi ko sa'yo, Carlo eh. Pinapag-aral kita tapos makakabuntis ka lang? Ma, sorry po. Tapos ano, sorry lang. Hindi mo ba alam na malaking responsibilidad yung pinasok mo? Ma, wag yun na akong pagalitan. Tulungan niyo na lang ako. Eh ikaw ba, Carissa? Alam na ba yan ng mga magulang mo? Ma, pinalayas si Carissa sa kanila. Ah, kaya pala. Kaya pala na nandito kayo. Ano akala nyo tutulungan ko kayo sa problema nyong yan? Ma, gusto ko pong panindigan si Carissa. Aba, Carlo, naririnig mo ba yung sarili mo? Kung makapagsabi ka ng paninindigan, akala mo may trabaho ka na. Carlo, high school pa lang kayo. Dapat ang inaatupag nyo pag-aaral, hindi yan kung anong milagro. Ma, please, nagmamakaawa ako. Ayoko mawala sa buhay ko si Carissa. Lalo na yung magiging anak namin. Mahal ko po si Carissa. Anong mahal? Eh bakit? Kaya mo bang bumili ng gatas at diaper? May pera ka ba? Baka akala mo, Carlo, ganyan lang ang pagmamahal. Ma, sorry. Pero, please naman no. Eh ano pa nga bang magagawa ko, Carlo? O sige, simula ngayon dito na sa atin titira si Carissa. May konti pa akong ipon at ipa-check up natin siya bukas. Kailangan kong malaman kung healthy ba ang magiging apo ko. Pero, hindi pa kayo pwedeng ikasal. Ikaw, Carlo, magpatuloy ka sa pag-aaral. At ikaw naman, Carissa, ako ang palagi mong kasama dito sa bahay. Maraming salamat, Ma. Carlo, Carissa ha, maging aral sana ito sa inyo. At sa ngayon, hayaan nyo at magiging okay din ang lahat. Brigada Love Line simula nga noon ay sa poder na ako nila Carlo tumira. Hindi ako pinabayaan ng mama niya, ni Mama Esther. Sa buong panahon na nagbubuntis ako, siya ang kasama ko. Siya ang nagpangaral sa akin at sa totoo lang, para ko na talaga siyang tunay na mama. Noon ko na lang ulit naramdaman ang may nanay. Ilang beses ko pa po noon sinubukang kausapin si tatay. Pero ilang ulit niya rin sinabi sa akin na kahit kailan ay hindi niya ako mapapatawad. Mahirap ang naging pagbubuntis ko, Brigada Love Lines. Pero kinaya ko ang lahat ng iyon sa tulong ng pamilya ni Carlo. Carissa, huwag mo munang masyadong isipin ng tatay mo ha, masistress ka niyan. Hindi po kasi mawala sa isipan ko yung sinabi niya na hindi niya na raw ako talaga mapapatawad. Alam mo, Carissa, magulang din ako. At walang kahit sinong magulang ang kayang tiisin ang kanyang mga anak. Hayaan mo at balang araw, mapapatawad ka rin niya. Eh, sana nga po. Ay siya nga pala, ibigay mo na sa akin yung mga labahin mo at ako na ang maglalaba. Ma, ako na po. Hindi, Carissa, kapag ganyan na kabuwanan na, dapat hindi na gumagawa ng mabibigat na gawain. Aray! O Carissa, bakit? Sumasakit po kasi ang tiyan ko. Manganganak na po ata ako. Teka, sandali, kalma ka lang. Carlo, manganganak na raw si Carissa. Ma! Carissa! Carlo, tawagin mo ang Kuya Alex mo. Sabihin mo na ihanda ang sasakyan at manganganak na si Carissa. Sige po, Ma. Carissa, kalma ka lang ha. Nandito lang ako at nandito lang kami ni Carlo.
Yan na po ba ang anak ko? Oo, Carissa. Kamukha mo siya. Hindi parang mas kamukha ko siya. Hoy, Carlo! Bumili ka nga muna ng Mom's Love ES1 capsule para kay Carissa. Sige ma. Mama Esther, salamat po ha. Salamat kasi nandyan ka para sa akin, para sa amin ni Carlo at para sa anak namin. Ano ka ba, Carissa? Wala yon. Ako bilang magulang, wala akong ibang nais kundi ang mapabuti kayo. Ma, salamat din kasi itinuring mo po ako bilang totoo mo na ring anak. Oo naman, Carissa. Kaya naman 'di ba? Sabi ko sa'yo una pa lang, okay lang sa akin na tawagin mo akong mama. Maraming salamat po, Mama. O siya, magpahinga ka muna ha at pagkatapos mo magpadede kay Baby Princess. Sa pagpapatuloy, Brigada Love Lines, pagkatapos kong manganak, hinintay ko lamang na makarecover ako at maging mabuti ang kalagayan at tuluyan na akong bumalik sa pag-aaral. Pinag-aral ako ni Mama Esther at inako niya muna pansamantala ang pag-aalaga sa anak namin ni Carlo. Naging maayos po ang lahat at nanatili ako sa poder ng pamilya ni Carlo hanggang sa pareho kaming nakapagtapos ng high school. Hindi na kami parehas nag-aral ng kolehiyo. Si Carlo nagtrabaho na sa Laguna, habang ako naman ay naging full-time housewife. Lumipas po ang mga taon, unti-unting lumalaki ang anak namin ni Carlo. Unti-unti na rin nagiging okay ang lahat sa pagitan namin ni tatay. Hindi man ako nakakabisita sa bahay namin, pero paminsan-minsan ay pumupunta siya sa bahay ni na Carlo para makita ang apo niya. Brigada Love Lines, masaya ako noon kasi okay na ang lahat. Akala ko talaga maayos na ang lahat. Hanggang sa dumating ang isang bagay na hindi ko po inaasahan. Sabihin mo nga sa akin, Carlo. Totoo ba? Totoo ang alin? Yung mga chismis? Carissa naman, chismis lang yon. Ano? Paniniwalaan mo ba sila? Kaya nga ikaw ang tinatanong ko. Totoo bang mayroon kang ibang babae sa Laguna? Carissa, wala. Wala? Sigurado ka na? Carissa, bakit naman kita lolokohin? Napakasinungaling mo! O ayan! Wala ba yan? Carlo! Ilang beses nang may nakakita sa'yo na may kasama kang ibang babae. O ayan! O na-video ka. At na-send nila sa akin. Carissa naman, maniniwala ka ba dyan? Huling-huli ka na, Carlo. Tumatanggi ka pa. Walang hiya ka. Manloloko ka! Manloloko ka! Oo na, Carissa. Tama ang mga chismis. May iba na ako. Ibang babae na mas higit sa'yo. Alam mo, Carissa, simulang nakapagtrabaho ako, pakiramdam ko, nakawala ako. Pakiramdam ko, nakalaya ako. Noon ko lang din na-realize na hindi pa pala ako handa para magtrabaho at magkaroon ng responsibilidad. At higit sa lahat, marami pa makikilalang iba. So ano? Hindi ka pa pala masaya na kasama mo kami ng anak mo? Carlo naman, paano mo nagawa sa amin to? Carissa, ayoko na. Maghiwalay na tayo. Hiwalay? Akala mo ba ganun lang yun kadali, Carlo? Carlo! Wag, hindi ko kaya. Paano na ako? Paano na ang anak natin? Carissa, tama na. Huwag kang sumigaw. Maririnig tayo ni Mama. Carlo, please! Nagmamakaawa ako. Carissa, tama na. Kung ipagpapatuloy ko pa yung pakikipagsama ko sa'yo, para ko na lang ding niloloko ang sarili ko. Carissa, anak! Wag muna kayong umalis. Kakausapin ko si Carlo. Baka magbabago pa ang isip niya. Nakikinig naman yun sa akin. Hindi ho, ma'am. Kay Carlo na ho mismo nang galing na maghiwalay na raw kami. Hindi niya raw kaya makipagsama sa akin. Pero, pwede pa rin naman kayong manatili dito sa bahay ni Princess. Pero ma, hiwalay na ho kami ni Carlo.
Sa palagay ko ho ay wala na kaming puwang ni Princess sa bahay na Hindi. Para na kitang anak. At hindi si Carlo ang masusunod sa bahay na to kundi ako. Pero ma, baka bukas, makalawa kapag umuwi po dito si Carlo eh. May iba na po siyang babaeng kasama. Mas masasaktan ho ako noon. Carissa! Huwag na ho kayong mag-alala, Mama. Hindi ko po ipagdadamot si Princess. Makikita niyo pa rin naman po siya eh. Ma, bakit nagawa sa amin doon ni Carlo? Anak, Carissa, sa ngayon ay hindi rin kita masasagot sa tanong mong yan. Pero palagi mong tatandaan na kahit anong mangyari, kahit pahiwalay na kayo ni Carlo, mananatili mo kong Mama Esther. At kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Sige ho, Ma. Paalis na ho kami ni Princess. Nandyan na ho yung tricycle na sasakyan namin. Brigada Lovelines, hindi ko akalain na nung araw ding iyon ay mag-aalsabalutan kami ng anak ko sa bahay ng biyanan ko. Nagbaka sakali ako noon na umuwi na sa bahay namin at laking pasasalamat ko dahil tinanggap at pinatawad na akong muli ni tatay. 6 na taon na po ang nakalilipas simula nung umalis ako sa bahay ni na Carlo at nang maghiwalay kami. May kanya-kanya na kaming buhay. Si Carlo, ikinasal na nung nakaraang taon pa. Ako naman ay nananatiling single, isang single mother. Si Mama Esther naman palagi siyang bumibisita sa bahay. Siya ang nagdadala ng sustento ni Carlo para kay Princess na ngayon po ay 10 taon na. Unti-unti ay alam na rin po ni Princess ang tungkol sa sitwasyon namin ng papa niya. Pero kahit kailan ay hindi ko ipinaramdam sa kanya na parang may kulang. Brigada Lovelines, hanggang dito na lamang po ang maibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at sana po ay pati kayo may natutunan sa kwento kong ito. Brigada yours, Carissa. To see your mama and her daddy with the baby in the backseat.